si Tinding ay nabigla, nagulat, na parang napusan ito ng tubig na mainit at malamig sa kanyang narinig. Dahil sanay si Tinding na tawagin Tinding ni Marites. Pero ngayon ay nagulat nung tinawag siyang nanay nito. Higpit na yakap kagad ang kanyang pinaralasal kay Marites, sabay sabi na ang saya niya nga daw umano dahil sa kauna-unahang binanggit ni Marites na nanay sa kanya ay tila nawala lahat ng kanyang problema na parang mayroon siyang anak na bibi. Kaya naman sa pagkakataong ito ay nagpapasalamat si Tinding kay Marites dahil sa kanyang pag-alalay kay Tanggol. Kahit papano ay nasa tamang landas itong ating bida. At dito sinabi ni Tinding na kung kailangan ni Tanggol, si Tinding ay doon daw Almusal. sila sa bahay ni Alfredo. Magkasama naman daw Almusal muna ako bago magtinda. kaya walang problema. Alam ni Tinding kung may lakad si Tanggol dahil pura mismo ay nandoon si Tinding. Suportado niya ang kanyang mahal na po. Kaya naman agad nagdesisyon si Tinding at Alfredo na umalis sa naturang mansyon. Hindi sila karapat-dapat dito dahil sa ngayon ay hindi pa nga mapapatawad ni Tinding si Ramon Montenegro. Kaya naman pagkatapos gumaling ang sugat nitong si Alfredo, agad nagdesisyon si Tinding na aalis sa naturang mansyon. Sila ay magbalik sa San Dimas. Kaya naman nagulat si Ramon dahil paalis palabas na si Tinding at Alfredo. Agad naman kinausap ni Ramon si Tinding na huwag na lang daw umano silang umalis. Dito na lamang daw umano sila mananatili dahil ligtas sila rito sa labas. Hindi. Agad namang pinanggigilan ni Tinding. Si Aliana Cruz ay isang simple at masipag na event waitress. Sanay na sa mundo ng mga mayayaman, pero bilang tagasilbi lamang. Isang gabi sa isang eksklusibong party, hindi inasahan ni Aliana na mapapansin siya ng misteryosong lalaki sa VIP lounge na si Sebastian Alonso. Isang bilyonaryong kilalang cold, powerful, at mailap sa media. Nabighani si Sebastian sa pagiging palaban at hindi maporma ni Aliana. Para sa kanya, she's a breath of fresh air sa mundo ng mga plastic at mapagpanggap. Gamit ang kanyang charm at yaman, pinalok niya si Aliana ng isang kasunduan. 3 gabi lang, kapalit ng isang malaking halaga ng pera. Kung hindi lang sa pakiusap ng nanay ni Aliana, na pumunta sila ng reunion na kasama ang mga kapatid nito. Sana hindi kasasamahan ng ina. Kaso lang ay gustong-gusto talaga ng nanay niya dahil pamilya daw sila. Nandiyan na sila. Kararating pa lang, nakita agad niya na handa na silang pag-usapan ng mga tiyahin. Ate Cora, tila ba peke pa ang ibinigay nitong tingin. Nang madako ang tingin kay Aliana, hinuhusgahan pa ata siya. Buti naman at nakarating kayo. Isa pang isang to, halatang napipilitan lang sabihin ng mga katagal yun. Aliana, lumabas mula sa loob ng malaking bahay ang kanyang pinsan. Sa labas kasi ng tita Clarice na ginanap ang reunion ng magkakapatid at ang nanay niya ang pinakamatanda. Claire, nasabi niya na lamang, umiti pero hindi yung Peggy dahil mabuti talaga si Claire, hindi tulad ng ina nito. Sa bagay, sama naman ito nagmana. Mabuti at hindi sa kanyang tiyahin. Basta na kayo. Hello po, Tita Cora. Magalang pong bati. Umirap ang ina nito sa may lapit sa anak. Alam niyo, itong anak ko, masyadong abala sa trabaho niya. Palagi nga siyang pinupuli sa trabaho. Proud na sabi ng tita Clarice ni Aliana, sa nakasing sekretary si Claire sa isang malaking kumpanya. Ganun ba? Nakaka-proud naman. Ang tita Celeste niya naman yun. Late na ba ako? Kaya may... Ay, punta ko sumubo. Diba? Saluli. Oh, makain. Ano?
Kasi dyan yung dalawa. No? Dalawang sinulit. Oo, na malaki. Yung doon binibili ko. No? Kasi di naman yan lahat yung tatahin. Pipiliin naman yan. Dami niya 5 sako. Pipiliin naman yan yung mga maliit. Sarap mo pinto ah. Tapos na ako mag-almusal.